Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 30, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 13, verse 31 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, ganyan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun. Ang atin pong mabuting balita ay sinasabihan ng mga Pariseo ang ating Panginoon na umalis na siya, at hindi natin alam kung gawa-gawa lang din ng mga Pariseo yan para tumigil ang ating Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon ay nagpapakita ng courage o kaya katapangan na hindi siya natatakot kung ano man yung sinasabi nila. Ganun pa man, parang binigyan nila ng clue kung ano ang kanyang tatapusin, na magpapagaling siya, magpapalaya siya ng mga demonyo, at sa 3 araw ay mamamatay siya. Yun ang magiging katapusan ng kanyang mission. At dito naman sinabi niya na ang propeta ay hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem, na parang gusto niya ring sabihin na siya ay mamamatay sa loob ng Jerusalem. Itong ating nabasa ngayon ay baka mahirapan tayong intindihin. Kapag na mahirap intindihin kung anong ibig nitong sabihin o kaya ano ang mensahe sa atin ng Panginoon, magandang basahin natin yung unang pagbasa. Sa unang pagbasa kasi binabanggit doon, ang unang pagbasa ngayon ay sa Romans 8:31 to 39. Sabi na sa English, "If God is for us, who can be against us?" O kaya sa Tagalog, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Tapos bago magtapos yung pagbasa na to, sinasabi roon, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Katulad nga dito sa ating gospel, sa ating nabasa ngayon, na pinapaalis siya. Ang Panginoon ay hindi mapapaalis ng kahit sino man sa pagkalinga sa atin o pag-ibig sa atin, kahit ano man yung mga balakid na yan. Ang Panginoon ay hindi tayo hihiwalayan. Ang pwede lang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ay ang ating sarili. Ang sabi nga dito sa Bible na anything, kahit ano man yung gawin mo, anong kasalanan ay mapapatawad, kahit yung blasphemy against Jesus. Pero yung blasphemy against the Holy Spirit cannot be forgiven. Kasi ang Holy Spirit na yung nagko-convict sa atin para humingi ng tawad. At pag dumating ang time na ayaw na nating humingi ng tawad, yan ang ibig sabihin na blasphemy against the Holy Spirit. Paano ka mapapatawad sa iyong kasalanan kung ikaw o tayo mismo ay ayaw nating humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan? Paano tayo mabibigyan ng solusyon sa ating problema? Kaya dyan, ang sabi nga dito sa pinakahuli na sinabi ng Panginoon, Jerusalem, Jerusalem, pinapapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Ganun ang ating Panginoon. Lalo tayong sinusuyo o lagi tayong pinupuntahan na katulad ng inahin sa kanyang mga sisiw. Pero pag ayaw natin, wala siyang magagawa. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, Panginoon, sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, pagpalain yung nagbabalik loob sa pangalan ng Panginoon. Kung dati ayaw niyang humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, ayaw niyang tanggapin ang ating Panginoon. Dito naman, mapalad ang isang tao kapag dumarating sa pangalan ng Panginoon o kaya ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga, yun yung sinasabi dito sa unang pagbasa, kahit ano pa man yan, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maliban na lang sa atin na binigyan niya ng free will o kalayaang pumili. Dahil tayo ay nilikha niya na katulad ng kawangis ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng sariling pag-iisip, sariling pagpapasya, at nire-respeto na yan ng ating Panginoon. Kaya kung gusto nating huwag mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos at laging nandyan ang ating Panginoon, sabi nga, if God is with us, who can be against us? Except us, kung ayaw natin siyang tanggapin. Yun lamang po mga kapatid, tanggapin po lagi natin ang ating Panginoon. Magbalik loob po tayo kapag tayo ay nadadapa o nagkakasala, at tanggapin ulit ang pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Magkita-kita po tayo ulit bukas. God bless.